Ano ang theory niyo kung bakit? Hindi ako painter. Of course you are. Hindi ko alam kung pinapasukan. Baka trip-trip lang din nila kung saan, or kung depende kung ano ang tawag dito. Ito, gusto mo Ana siya, kasi siya nagpe-paint talaga to. Sumasagot siya eh. O, ikaw na. Sagutin mo. Hindi, opo. Naniniwala ka? Yes po, meron po isang pilit, batang babae po. After ko po siyang matapos, medyo mabigat po yung feeling ko dun sa painting ko na yun. So, tinapon ko rin po siya after. Kasi hindi po maganda yung every time na dumadaan po ako sa kanya, dinadaanan ko po yung painting ko na yun. Tumataas po yun. Iba po yung feeling ko talaga as in. So, kahit po yung ibang tao na nakakaramdam din po, every time na dumadaan po dun or nakikita nila yung painting niyo, iba po yung pakiramdam nila, mabigat po. So, sabi ko, may something dito, meron pumasok dito. So, tinamo ko na lang po siya. Katang isip mo lang yung painting na yun. And yung painting o yung pinaint ko po, opo, nabuo ko lang po siya sa isip ko, tapos pinaint ko siya. Baka makasalubong mo siya mamaya. Hindi naman po. Okay, to everyone na lang. Yung touchline nyo is, hell is a place on earth. What's the closest to hell have you ever been? Anyone want to ask? Experience-wise daw, according to Ms. Anna. Parang ang intense naman. Hindi namin kaya unpack ng trauma. Pero ako, siguro yung lang, at least sa context na production nga, yung pag nagmamount ng very heavy, emotionally heavy scenes. No? I know it's difficult for the actors, it's difficult for a lot of the crew, lalo na pag may time pressure. Nafe-feel mo talaga na parang ito na yung point in the movie na, or on set na crunch time na. So very, syempre, mabigat sa feeling as a director kasi you want everyone syempre to still work decent hours, diba? Even though ang bigat ng scene and you wanna deliver quality and yet syempre may limit yung time. So dun namin na-feel na parang challenging and difficult pero na-overcome naman namin. So siguro yun yung closest to. Pero yeah, siguro rin, yung finale namin when we had to build a certain set piece and then yung lighting namin doon talagang red. Nafe-feel mo. Feel mo yung parang pagka-hellscape niya. So, in that sense, hindi yung difficulty, pero yung pagka-immersive ng set na it feels like hell. Anyone from the cast? Yung closest ko to hell? Yung kanina iinit. Girl, dito talaga kami. Yung closest ko to hell was actually yung studio natin. Studio day namin. As in, gumawa po talaga sila direct ng bahay. Parang ganun din. Tapos, yung underground, so, shucks, hindi ko alam yung Miss Yula yun eh. Pero, meron kami doon set na talagang, alam niyo yung, ginawa talaga nila pati yung wall, yung dumi, tapos pag nakita mo actually si Lilith, ay yung monster natin. So, pag nakita mo talaga siya, parang ayaw mo siyang tignan. Huwag ka na lumapit. Hindi, nasa trailer, Miss Yula. Nasa trailer siya. In fair, ang ganda talaga ng prosthetics. Nabuhay-buhay. Miss Yula, Raisa, and Mon.
doesn't have to be sa movie. No, in Oh. real life. Ito. Ito meron akong backlog dito. Nagmumotor ako 3 years ago. And mula 6 a.m. hanggang 3 to 4 p.m. Yung time na yun, umulan, umaraw, so feeling ko, wow, habang nagmumotor ako, is ko, thank you God for everything, ganyan-ganyan. Tapos sabi ni God, wait, there's more. Sabi niya, sobrang pagod na ako, traffic, June 12 ito eh. Sa may Cavite, pauwi na kami, 3 na lang kaming natitira, and sobrang pagod na ako, na-feel ko na yung bigat ng big bike ko. Gusto ko na lang siyang isemplang yung bike, kasi hindi ko na kaya, kasi medyo pataas siya eh. Kaso, sobrang traffic ngayon, katabi ko truck. Sinemplang ko siya, kaso kasama ako. Tapos biglang nag-go. Eto, nung pagbaksak ko, eto, nakaganyan. Nagulungan to ng... Nagulungan yung braso ko. Pero walang fracture. Thank God na walang fracture. Pero yung helmet ko may skid mark ng gulong ng truck. Tumayo ako, tapos hindi ko tinanggal yung helmet ko kasi ayokong makita ng mga tao. Kasi alam mo yun, di ba parang aksidente na nga. Buti huminto yung truck. Sinabi ng mga tao na mayroon kang nagulungan. Tumabi lang ako sa gilid, sa sidewalk. And then nag-iisip ako, kasalanan ko to, o ano, ayaw mo na ba? Dala ka na ba? Tapos kinakausap ko yung sarili ko, sinabi ko din ako ng sarili ko, medyo matigas ulo ko eh. Sabi rin sinagot ko din sa sarili ko, hindi, kasi pag pagod ka na, tumigil ka, hindi yung dire-diretso, hindi pa ako dala. Pero fault ko yun. Pag pagod, tigil na. Yun ang closest. Yung pamangkin ko na sumundo sa akin, siya yung talagang, ganyan, siya yung hysterical kasi, buti, dinala ako sa hospital and pina-check, walang fracture. Mabuti na lang. Pero yun yung closest kasi pwede. Kaya pala may skid mark yung helmet ko kasi nung nadaanan na to, yung ulo ko nasa, alam mo nakikita ko yung gulong na papunta na sa akin. And then tinukod ko itong elbow ko para umangat ako. Kaya may skid mark yung helmet ko. Pero yun yung closest sa impyerno talaga. Oh, ano? Tapatan mo yun, dali! Wala. Hindi ako masyado wala akong masyadong experience na negative. Salamat naman sa Diyos at hindi pa ako nalalapit sa impyerno. Ayun, same din po kay Kuya Mon. Positive din po kasi yun, so... Sorry. Ano po, hindi ko pa po naisip na napalapit na ako doon. Closest to heaven, pwede ba? Kasi na-accidente kasi ako before. Nalulog kasi ako before, so ayun lang, share ko lang na parang kapag malapit ka na palang dami pumapasok sa utak mo. Kasi parang, nung nasa ilalim ako ng tubig, nung nalulunod ako, parang kung ano nung pumasok sa utak ko, may closest to heaven to is Yula, yung parang heaven na po to. Papuntang langit tayo na. Ayun po, may mga pumasok na ibon, walis, pampers, kung ano pumasok. So, ganun pala pag matitets ka na kung ano-ano na papasok sa utak mo na hindi mo naman talaga iniisip. Then nung nakaibabaw ako, nung nakakita ako ng ilaw, ayun, okay pa pala ako, hindi pa ako lumapit sa... Thank you po. Puro kalangitan ng experience namin.